Magandang araw po mga ka-recap. Welcome back po sa ating channel. Ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Hunter Baphomet. Pumunta na nga si Baphomet sa bahay na kanyang tutuluyan habang nasa colony. Sinorpresa siya ng kanyang mga kasama at inalok ng alak. Makalipas lang ang ilang sandali ay nagising siya at walang maalala. Bumangon na siya sa kanyang higaan at sa labas ay naghihintay na ang ibang mga hunter. Ibinahagi sa kanya na merong kompetisyon sa kanilang apat. Kung sino ang hunter na may pinakamaraming tower na na-clear ay makakatanggap ng 3 puntos. Ang pangalawa daw ay makakatanggap ng 2 puntos, at ang pangatlo ay 1. Ang huli daw at walang na-clear na tower ay si Baphomet kaya wala siyang matatanggap. Nagsitawanan ang lahat dahil walang na-clear si Baphomet. Dapat daw ay hindi siya uminom ng madami kagabi. Tumawa din si Minwoo sa kanila pero ikinagulat ng lahat nang binasag niya ang lamesa. Tinanong niya ang tatlo kung pinaglalaroan daw ba siya ng mga ito. Dahil sigurado, mag-e-enjoy siya. Ano kaya ang nangyari kay Minwoo, bakit wala siyang maalala? Sumunod na araw, sinimulan na ni Minwoo ang pag-clear sa isang tower. Gamit ang kanyang ego weapon, ay madali lang para sa kanya na matalo ang mga monster. Mapa Orkman o mga beast. Nakarating rin siya sa boss room nang walang kahirap-hirap. Kakaiba ang tower na pinasukan ni Minwoo ngayon. Ito ay ang Tower of Darkness. Inactivate ng boss ang kanyang skill. Sinabi niya kay Baphomet na pagsisisihan daw niya na pumunta siya dito. Sinakripisyo ng boss ang mga alalay niya na nakapalibot sa kanya. Unti-unting nagbago ang kanyang anyo at naging isang demonic beast na lumilipad. Ang boss ng Tower of Darkness, si Amon. Ayon sa boss ay nagpunta lang si Baphomet dito para ialay ang sarili. Bigla niyang inatake si Minwoo. Pero nadismaya si Minwoo dahil sa dami ng nangyari para lang magbagong anyo siya. Akala niya ay magiging malakas ang boss. Biglang hinati ni Minwoo ang boss ng Tower of Darkness sa gitna na parang papel. Biglang nawasak ang Tower of Darkness matapos matalo ni Minwoo ang boss. Sunod-sunod ang pagtalo ni Baphomet sa mga boss ng tower. Hindi lang 1, 2, o 3, kung hindi mas higit pa. Siya na ngayon ang lamang sa kanilang kompetisyon na siyang hindi mapaniwalaan ng mga kasama niya. Sigurado nga daw na malakas si Hunter Baphomet. Sa isang Hunter Management Community Branch, ay may isang babaeng nagngangalang Yo Sujin. 3 taon na siyang nagtatrabaho sa lugar na ito. Trabaho nila ang humarap sa mga hunters. Kahit mga baguhang empleyado ay napapaiyak sa trabaho nila. Dati rin daw siyang duwag at iyakin pero nagbago na ang lahat. May isang hunter na nagwawala sa harap ng isang baguhang empleyado kaya sinubukang komprontahin ito ni Sujin. Nagalit ang hunter sa mga sinabi ni Sujin kaya sasaktan niya sana ito pero bigla siyang pinigilan ni Minwoo. Pinaalis ni Minwoo ang hunter dahil kanina pa siya naghihintay. Sa isip ni Sujin, ang mga hunter lang na patuloy na lumalakas ang makakasurvive sa lugar na ito. Matapos ang transaksyon ni Minwoo sa Hunter Management ay agad na siyang bumalik sa colony, nakatingin ang mga tao sa kanya dahil mukhang masaya siya. Naibenta niya ang kanyang nakuha sa tower, at araw-araw daw ay parati siyang nakikipaglaban. Napakaganda daw ng buhay niya. Bigla naman bumahing ang doktor na parang may masamang pangitain. Sa isip ni Baphomet, 2 buwan na mula nang dumating siya dito sa colony. Maraming nang nangyari sa loob ng 2 buwan. Napalakas niya ang kanyang mga skills gamit ang token na nakuha niya sa pag-clear ng mga tower. Pero mas mabagal ang pag-level up niya kaysa inaasahan niya. Sa ngayon ay epic level tower pa lang ang kaya niyang ma-clear ng mag-isa. Pero ayos lang daw ito, araw-araw siyang makikipaglaban at araw-araw din siyang lalakas. Walang araw na wala siyang gagawin hindi tulad noon nasa tower pa siya. Magiging malakas siya, mas malakas sa lahat. Bigla siyang tumawa sa gitna ng kalsada na parang baliw kaya hindi maiwasan tumingin ng mga tao sa kanya. Bigla naman siyang nakatanggap ng tawag. Mukhang mula ito kay Suyon. Tinanong ni Minwoo kung ano ang nangyari kay Jinwoo. Ang tinutukoy ni Minwoo ay si Beelzebub. 2 arang ang nakaraan ay pumasok sa paaralan si Beelzebub bilang si Cha Jinwoo. Pinakilala ng guro si Jinwoo sa mga kaklase at agad nitong nakuha ang atensyon ng isang babae. Tila nagselos ang isa nilang kaklaseng bully kaya pagkatapos ng klase ay napagdeskitahan nila si Jinwoo. Tinanong ng bully si Jinwoo kung masaya daw ba siyang pinalilibutan ng mga babae.
Sinagot siya ni Jinwoo na natural lang daw na ma-attract ang mga babae sa mga taong kahanga-hanga. Mukhang siya daw ang leader ng grupo na ito. Biglang bumangon si Jinwoo at sinuntok sa mukha ang bully. Sinabi niya na mas makakabuti sa kanya kung malaman niya sa murang edad ang batas ng kagubatan. Ang malakas ang naghahari. Sinabi ni Suyon kay Minwoo na magkapatid nga daw sila. Sa isip ni Minwoo ay naghahanap lang ng mapagbubuntunan ng galit si Beelzebub. Hindi niya kasi ito pinagbigyan. Bago pala pumunta si Minwoo sa colony ay hiniling ni Beelzebub na gamitin nila ang pera na ibinigay ni Reaper para bumili ng apartment sa mamahaling building. Sinabi ni Minwoo na kailangan niya ang pera para bumili ng kanyang mga kagamitan. Naiintindihan daw ito ni Beelzebub pero paano naman daw siya? Hindi niya gusto maging tao at sawa na siya sa pagbabasa lang ng libro. Kung gusto daw ni Minwoo na maging tao siya ay sana hayaan niyang ma-enjoy daw ito. Hindi daw marunong samantalahin ni Baphomet ang mga pribilehiyo ng mga tao. Sinabi ni Suyon na siya na ang bahala kay Jinwoo. Hindi niya naman daw kailangang mag-alala kay Minwoo dahil malakas siya. Matapos ang pag-uusap nila ay biglang naalala ni Minwoo ang mga sinabi ni Reaper. Na siya ay malakas. Bakit niya daw kaya ito naaalala? Bigla namang dumating si Hyper at kinumusta si Minwoo. Ano daw ang kailangan niya at mukhang may pinaplano na naman siya. Tanong ni Minwoo. Ayon kay Hyper ay wala siyang binabalak. Gusto niya lang yayain si Minwoo na lumabas at mag-enjoy. Araw-araw daw kasing umaakyat si Minwoo sa mga tower at hindi nagpapahinga. Tatanggihan sana ni Baphomet si Hyper pero naalala niya ang sinabi ni Beelzebub sa kanya na hindi daw siya marunong magsaya. Kaya pumayag siya sa paanyaya ni Hyper. Pero hindi inaasahan ni Minwoo ang lugar na pupuntahan nila. Anong klaseng lugar daw ito? Mga hunter na nagsasayawan. Ayon kay Hyper ay nagugulat talaga ang kung sino man makapunta dito. Isang beses sa isang buwan lang nagbubukas ang lugar na ito at sino daw ba mag-aakala na mayroon club sa loob ng colony. Patuloy lang na nag-obserba si Minwoo sa ibang mga hunter. May mga nag-iinyuman at nagsasayawan. Tinanong ni Hyper kung bakit nakatayo lang si Minwoo, parang unang beses niya lang daw sa mga ganitong lugar. Unang beses nga daw niya makapunta sa lugar na katulad nito. Nagulat naman si Hyper. Akala daw niya sanay si Minwoo sa mga ganitong lugar base sa itsura niya. Pero pamilyar daw ang disenyo ng lugar, parang katulad sa hotel na napuntahan niya. Ayon kay Hyper ay dating hotel ang lugar na ito. Halos nasira ng The Great Shock ang mga gusali pero hindi daw masyadong naapektuhan ng gusaling ito kaya ginawa nilang club. Tinanong ni Minwoo si Hyper kung paano sila magha-hangout dito. Sinabi ni Hyper na gayahin niya lang ang ibang tao at sumayaw katulad ng nakikita niya. Pwede rin siyang uminom ng alak. O pwede rin siyang makihalubilo sa mga taong nagpunta dito dahil may binabalak, ano daw ang ibig sabihin niya? Tanong ni Minwoo. Ang community daw ay kung saan nagkikita ang mga hunters, ayaw daw bang gawin ni Minwoo ito? Hindi pa rin alam ni Minwoo ang sinasabi ni Hyper. Tinanong siya ni Hyper kung ano ang gusto niya sa isang babae dahil sa kanya daw ay medyo submissive at mas matanda sa kanya. Hindi pa rin alam ni Minwoo ang sinasabi ni Hyper. Tumingin-tingin siya sa paligid at nakita si Jackal. Pero laking gulat niya nang biglang kinindatan siya ni Jackal. Sa kabila naman ay si Guilty na biglang sumigaw. Akala niya ay nagagalit ito. Pero nakikipaglaro lang pala sa mga babae. Bigla na siyang naghubad at nakipagtuwaan sa mga babaeng kasama. Hindi makapaniwala si Minwoo sa ginagawa ng mga hunter na ito. Sinabi ni Hyper na 2 oras ang biyahe mula Seoul papunta dito pero ang ibang hunter ay sinasadyang pumunta dito sa community. Ito ay dahil sa isang dahilan. Lahat ay pwedeng gawin sa loob ng community maliban sa pagpatay. Biglang nakita ni Minwoo na may kinain na table tas si Hyper. Mukhang alam na ni Minwoo ang nangyayari. Naalala niya ang pinag-usapan nila ni Manager No. Matapos pala ang briefing niya noon ay pinaiwan siya ni Manager No para kausapin tungkol sa ibang bagay. Binanggit ni Manager na may nakapagsabi sa kanya tungkol sa cleaning department ng gobyerno. Tinanong ni Minwoo si Manager No kung alam niyang nagtatrabaho siya sa cleaning department. Sinabi niya na hindi na niya kailangan pang magpaliwanag. Gusto niya lang nahanapin ni Minwoo kung saan nanggaling ang dragang ito. Ito daw ay ang droga na kumakalat sa community. Tinanong ni Minwoo kung bakit kailangan siya ang hamuli at hindi na lang siya. Ayon kay Manager No,
Ang hunter community daw ay kung saan ang batas at ordinansa nito ay binuo at napagkasunduan ng mga hunter. Ang ibang mababang krimen katulad ng droga ay pinapayagan, pero ibang usapan na daw kapag nadadamay na ang mga ordinaryong tao. Ibig sabihin ay binibente din nila ito sa mga hindi hunter. Pumayag si Minwoo, sinabi niya na kung kumakalat ito sa mga hunter ay siguradong hunter din ang nagpapakalat nito. Pero may isang kondisyon si Minwoo, pwede niya daw bang patayin ang mga pasimuno nito? Wala daw problema, sagot ni Manager No. Unahin daw nila ang kapakanan ng mga tao. Kahit hunter daw basta nagkakalat ng gulo ay kailangang iligpit. Bigla namang tinawag ni Hyper si Minwoo para sumayaw na. Habang papunta sa gitna ay napansin ni Minwoo ang isang babaeng may gininto ang buhok. Napatingin ang mga tao sa babaeng ito. Ngumiti lang siya at biglang sumali sa sayawan. Walang iba kung hindi si Yuri, aka Hunter Valkyrie. Isang buwan na ang nakakaraan nang nag-usap-usap ang mga S-rank at napansin nila na wala ng lakas si Valkyrie. Dahil daw pala ito sa kanyang mga hinawakang A-rank na mga hunters. Parating nag-aaway ang mga ito lalo na nang dumating si Griffin. Sinabi ng mga S-rank kay Valkyrie na masaya daw sila dahil pumunta pa rin siya dito sa colony para lang maging role model ng ibang mga hunter. Kahit napakahirap ng pamumuhay dito sa colony ay nanatili pa rin daw siya dito. Pero sa isip ni Valkyrie ay napunta lamang siya dito para akitin ang isang tao. Ngunit 2 buwan na ang nakalipas at hindi niya pa rin daw nahanap si Hunter Baphomet. Nasaan na daw kaya si Hunter Baphomet? Umuwi na lang si Valkyrie at hindi napansin na si Baphomet ay nasa likuran niya lang. Maliligaw na sana siya pero nagkataon na hindi gumagana ang tubig sa kanilang tinutuluyan. Itinuro sa kanya ng kasamahan na mayroon isang cabin na gawa sa kahoy doon sa gitna ng kakahuyan. Dati daw itong tuluyan ng mga hunter na tagabantay. Malinis ang tubig doon dahil galing sa bundok kaya pwede siyang maligo doon. Pinaalala lang sa kanya ng kasama na bawal gumamit ng kanyang kapangyarihan doon. Dahil ito lamang ang natatanging kakahuyan sa colony, ay bawal gamitin ang kapangyarihan ng mga hunter dahil baka may masira sila. Kung natatakot daw siya sa dilim ay maaari nila siyang samahan. Pero sinabi ni Valkyrie na kaya niya ang kanyang sarili at babalik siya kaagad. Pero habang naglalakad ay parang pinagsisihan ni Valkyrie ang desisyon niya. Sana daw ay pinasama niya na lang ang isang hunter. Natatakot daw siya, habang naglalakad ay nakaramdam at nakarinig siya ng kaluskos. Ano daw kaya ang tunog na yon? Napatigil si Valkyrie sa paglalakad at pinakiramdaman ang paligid. Bigla naman siyang nakaramdam na parang may dadakma sa kanyang likuran kaya agad siyang nag-react. Pinabagsak niya kaagad ang lalaking hahawak sa kanya pero laking gulat niya nang makita kung sino ito. Si Hunter Baphomet. Sa kabilang banda naman ay sumunod pala ang mga hunter kay Valkyrie dahil nag-aalala sila, para sa kanila ay may pagka-inosente si Valkyrie kabaligtaran ng kanyang reputasyon. Medyo may pagkatanga din daw pero mabait naman siya. Sinabi naman ng isang hunter na gaano kaya kalakas si Hunter Valkyrie kung nabibilang siya sa upper tier ng S-rank. Kahit siguro magsama silang dalawa ay hindi nila kakayanin. Habang naglalakad ay napansin nila na may taong umiiyak sa unahan lang nila. Walang iba kung hindi si Valkyrie. Hawak-hawak ang nahimete na si Baphomet. Dinala ng 3 si Minwoo sa kaban sa gitna ng gubat, sa isip ni Valkyrie ay nagkamali siya. Pero gwapo pa rin daw si Baphomet kahit natutulog. Sinabi naman ng mga kasama niya na magiging maayos lang siya kaya huwag itong mag-alala. Unti-unti namang nagising si Minwoo. Kinumusta siya ni Yuri kung ayos lang ba siya? Tinanong niya kung nahimete daw ba siya? Ayon kay Yuri ay nataman niya daw ang vital point ni Minwoo kaya humihingi siya ng paumanhin. Sa isip ni Minwoo ay hindi siya makapaniwala na napabagsak siya sa isang atake lang. Nagpakilala naman ang 2 kasama ni Valkyrie, ang maputing babae ay si Agatha at ang malaking babae naman ay si Nen. Tinanong nila si Minwoo kung ano daw ang ginagawa niya sa gubat sa ganoong oras. Ayon sa kanya ay naglalakad lang siya. Pero ang totoo pala ay sinundan niya si Hyper. Nagtataka si Minwoo bakit pumunta dito si Hyper sa ganitong oras. Ano ang meron sa lugar na ito? Sa isip ni Minwoo ay wala siyang pakialam kung isang sanga lang si Hyper o mastermind sa pagpapakalat ng droga pero kapag nahuli daw niya ang kung sino man ay tatapusin niya agad ito. Habang sinusundan siya ni Minwoo ay bigla itong nawala. Saan daw ito nagpunta? May narinig siyang mga yapak ng tao.
Pinuntahan niya kaagad ito at nakitang si Valkyrie pala. Sa isip naman ni Valkyrie ay hindi siya makapaniwala na napagkamalan niyang demonic beast si Minwoo. Malaki ang pagkakamali niya. Biglang may naramdaman si Minwoo. Tinanong nila kung ayos lang ba siya. Sa isip ni Minwoo ay mukhang siya lang ang nakakaramdam. Siguro nararamdaman lang ito ng tulad niya na pinanganak sa loob ng tower. Ang energy na nararamdaman niya dito sa cabin ay katulad sa energy na nararamdaman kapag pumasok ka sa tower. Ano kaya ang meron sa cabin na ito at bakit kakaiba ang nararamdaman ni Hunter Baphomet? Alamin natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe. Maraming salamat po ulit and see you soon. Bye!